Sa likod ng mga kabundukan at kagubatan ng kasaysayan, may mga kwento ng pagsibol at pag-usbong ang ating wikang pambansa. Sa bawat yugto, tila isang mahiwagang katha na nagpapakita ng pag-usbong ng ating pagkakakilanlan. Sa panahon ng ninuno, sa mga sinaunang baybayin, nakaukit ang mga kwento ng sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang ating mga ninuno ay may sari-sariling wika at pagsurat na nagpapahayag ng kanilang kultura, kaalaman, pangkabuhayan at relihiyon. Sa panahon ng Kastila noong 1565 hanggang 1898, isang bagong yugto ang sumibol. Dinala ng mga Kastila ang kanilang wika, ang Espanyol, at tinuro ito sa ating mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ito ng ating kulturang pampolitika at panlipunan. Sa panahon ng Revolusyon, ang wikang Tagalog ay naging boses ng kasarinlan. Sa Konstitusyon ng Biak na Bato noong 1897, itinatag itong bilang opisyal na wika ng revolusyonaryong pamahalaan. Sa pagdating ng mga Amerikano mula 1898 hanggang 1946, isang bagong hamon ang hinamon sa ating wika. Ginawang opisyal ang wikang Ingles sa edukasyon at pamahalaan na nagbigay daan sa mas malawak na kaalaman at oportunidad para sa mga Pilipino. Sa panahon ng Hapones, mula 1941 hanggang 1945, bagamat panandalian lamang, ipinag-utos ang paggamit ng Tagalog at Nihongo bilang opisyal na wika. Ito ay nagdulot ng masiglang pagpapalaganap ng kultura at wikang Pilipino. Sa bawat hakbang ng pagbabago, ang wikang Filipino ay patuloy na nagiging instrumento ng pagkakaisa at pag-usbong. Ang kasaysayan nito ay patunay ng ating pagiging Pilipino, na mayaman sa kultura at sining na nagbibigay kulay sa ating pagkakakilanlan.